Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O ito, pag-usapan natin tong tungkol kay Governor Daniel Fernando ng Bulacan, mga kabunyog mga kababayan. Itong kay Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Grabe, problemado si Governor Fernando. Bakit? Actually, napabalita ito nung isang araw pero hindi pa pinapangalanan ng mga involved. Nabasa na natin ang mga artikulo tungkol dito pero hindi pinapangalanan yung mga involved. Ang sabi nga nung una, parang mayor lang yung involved. Hindi, gobernador pala. Gobernador pala. Si Scorpio Knights, si Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Ang nangyari sa NLEX, syempre ang NLEX, malaki, ang Bulacan, ano yan, talagang pupunta ka sa Bulacan, lalo na ganyan, governor siya, may convoy. Talagang NLEX ang daan niya niyan. Kaya lang, ito pa lang si Governor Daniel Fernando, kapag nagbabiyahe sa NLEX o sa Bulacan siguro, talagang may convoy ng mga sasakyan, armado. Armado, ilang sasakyan ang niya, yung convoy niya. Ay ang ugali daw nito ni Governor Daniel Fernando, pag dumadaan sa NLEX may wangwang. At saka sila okupado nila ang ilang lanes ng ng NLEX. O ganun ka makapangyarihan. Ganun ka itong si Daniel Fernando. Mayroon siyang ilang sasakyan, may convoy, tapos inuukupan nila ang ilang lanes ng NLEX. Ay kaya lang nagkataon, nung dumaan sila, may convoy sila, dumaan din yung yung sasakyan ng anak ng presidente. Ay tatlo lang naman ang anak na lalaki ng presidente. Si Vini ba yun? Si Sandro, at saka sino pa ba yung isa? Sino pa? Di ko na naalala yung isa. Si Sandro, saka yung Vini. Yung Vini. Ngayon, isang anak daw ng presidente ang nasangkot diyan. Hindi pinangalanan nung una. Ngayon mukhang may pangalan na, si Vini daw. Itong si Vini, nakasakay sa Land Cruiser, syempre may alalay din yan. Nag-overtake kila Daniel Fernando. Kasi syempre pauwi pa ng norte yata. Nag-overtake. Nagalit sila Daniel Fernando, yung convoy. Hinabol. Tapos nagbabaan yung mga alalay ni Daniel Fernando, nakaarmas. Nakaarmas. Yung problema, sa kanilang nila nalaman, anak pala ng presidente yung kaya nagbabaan din yung alalay ni Vini. Yun ang kwento May artikulo dito si Montulfo, ang ganun. Nagsusuri daw itong si Daniel Fernando, kaya lang huli na. Huli na. Siyempre galit na yung mga alalay din ni Vini, pero hindi ito pinalabas na masyado na sa media, mas sa social media lang ito. Tsaka sa ilang media outlets. Pero parang tinigil na ang nito na masyadong pumutok ang issue. Kaya lang talagang ang daw dito, ang parang ang naging mayabang itong grupo nila Daniel Fernando. Kaya nga nagpresko na nito si DILG Secretary Jun Vic Remulla. Sabi niya, hindi importante kung anak nga ba ng presidente ang involved dito, hindi. Pero si Governor Daniel Fernando daw nagsusori naman sa nangyari. Kaya lang huli na. Sir, to be specific lang para malinaw lang at hindi rin kami magkamali. Ito yung insidente na allegedly isang presidential son ang na-involve doon sa, ang hirap kasing sabihin, road rage na lang kasi may mga baril daw kung lumabas It doesn't matter if it was a presidential son or not. Naging ugali na ni Governor Fernando na pag nabiyahe siya ng NLEX ay 4 na lane na occupied niya na walang pwede mag-overtake. So, ang dami namin nakuha ang complaint na gano'n na masyado siyang makahari sa lugar niya. So, yung ganyan, ako 11 taon ako ng governor di ba? Hindi ko ginawa yan. Kaya ko ba harangin NLEX, pinagmumura ko lahat ng tao. Sa kanya, sa NLEX, hinaharang na talaga. Siya lang pwedeng dumaan. Daig pa ang presidente kung bumiyahe. So, irregardless kung sino ang naging victim, that was wrong. Pero yung ginawa niya.
And based on that, kasama na yung insidente nung gabi ng araw ng Sabado, ano ho yung kaso kung meron man na maring kaharapin po ni Governor? Actually, ang LTO tsaka Regional Office 3 ang dapat tanongin. Sila ang makakaalam. Naglabas na ng show cause order ang LTO laban sa provincial government ng Bulacan matapos ang nangyari umanong road rage noong gabi ng February 21, 2026 sa southbound lane ng NLEX. Sangkot sa nasabing insidente, ang convoy ng 4 na sasakyan, kabilang ang isang Toyota Hilux na may plate number na SCC-1290. Ayon sa report ng LTO, hinarang at na-corner ng convoy ang isang Toyota Land Cruiser matapos itong mag-attempt na mag-overtake sa kanila. Umabot daw sa 10 lalaki ang bumaba mula sa convoy para iharas at pagbantaan ang driver at pasahero ng nasabing Land Cruiser. Mabilis namang nagsitaka sa mga suspect nang makitang may papalapit na traffic enforcer para i-check ang gulo. Bunsod nito, inutusan ng LTO registered owner at ang designated driver na sumipot sa kanilang opisina sa Quezon City bukas, araw ng Martes, February 24, 2026. Kailangang magsumiti ang mga sangkot ng verified explanation kung bakit hindi dapat bawiin ang kanilang lisensya dahil sa reckless driving. Agad ding isa sa ilalim sa 90-day preventive suspension ng driver's license ng mga suspect habang patuloy ang investigasyon. Isinailalim na rin sa alarm status ang Toyota Hilux at pinapasurrender din sa driver ang kanyang lisensya sa araw ng hearing. Una nang naiulat na sakay ng Land Cruiser na hinaras ng convoy ang isa sa mga anak ni Pangulong Bongbong Marcos. Mariin naman itong itinanggi ng Malacanang. Ayon naman sa kolumnistang si Ramon Tulfo, maaaring si Bulacan Governor Daniel Fernando ang sakay ng convoy. Tanong pa niya, palalampasin na lang ba ang insidente just because it was not the presidential son that was harassed? Dapat na rin daw ipasa ang anti-road rage bill na nakabinbin sa Kongreso. Huli na. Kasi sanay daw kasi sa ganun si Governor Daniel Fernando Pag nagko-convoy daw sa NLEX, talagang ayaw nilang may nag-overtake sa kanila. Ay biglang may nag-overtake, galit sila. O nagbabaan yung mga tao ni Governor. Ang problema, anak ng presidente pala yung... At syempre nag-overtake siguro dahil pauwi pa ng norte. Anyway, yan yung nangyari dyan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya problemado ngayon si Governor Daniel Fernando. May mga kwento pa na may sakitan yatang nangyari dyan. Di na natin alam yung buong kwento. Pero nagpakita na daw ngayon sa publiko si Governor Daniel Fernando. Ang sabi, sumulat daw ng personal, humihingi ng tawad, pinatawad naman lang daw ng presidente. Hindi natin alam. Ayaw yata nilang pag-usapan yan. Pero kumpirmado na si Daniel Fernando ang involved doon, kumpirmado na may anak ng presidente na na-involved, pero hindi naman naging malala yung commotion. Kasi siguro nalaman ni Daniel Fernando at ng mga tao niya, anak pala ng presidente yung hinabol nila. Kaya lang, wala na nangyari na ang lesson kasi diyan, ito naman kasing mga opisyal na ito ng gobyerno, akala mo pag nagko-convoy sila, akala mo pag-aari nila ang kalsada Kaya ito, nung una nga ang sabi diyan, mayor ng Bulacan, hindi pala governor. Si Daniel Fernando pala. Nagsalita na diyan, nag-press ko na niyan si Secretary of Interior and Local Government Jun Vic Rimulya. Sabi niya, pinagsabihan na si Daniel Fernando na ayusin ang sarili niya, hindi tama 'yon. Nagsorry naman daw si Daniel Fernando, kaya lang ay the damage has been done. At anak pa ng presidente yung kanyang nakaharap, yun ang problema. Pero dapat hindi nga ganun. Kahit naman hindi anak ng presidente yun, mali talaga yung ganun. Kaya lang hindi daw nga kasi si Daniel Fernando daw, ayaw niya na ino-overtaken yan. Parang inaangkin nila yung buong lanes ng ilang lanes ng NLEX yun, nakakuha sila ng katap. Yun ang problema doon. Anyway, yan mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.